Maraming salamat po, Ama namin, na kami muli mong tinipon sa mga sandaling ito upang muling kumuha ng lakas at katatagan, Ama, sa iyong napakabanal mong pangalan. Sa aming pagtitipong ito, Ama, wala sana mabigo sa iyong mga lingkod, kundi makabahagi po sana kami, Ama, ng mga biyaya na inilalaan mo, Ama, sa iyong mga lingkod mo sa mga sandaling ito. Na patuloy kaming naninindigan, Ama, sa panig ng iyong katuwiran. Sana'y palakasin mo kami, Ama, sa aming mga kalagayan. Alam po namin, Ama, na hindi kami karapat-dapat tumanggap ng anumang bagay nagmumula sa iyo, sapagkat kami nagkulang at nagkasala, Ama namin. Maawa ka po sana, Ama, na patawarin mo ang aming mga pagkakasala. Pagbigyan mo sana kami, Ama, sa mga sandaling ito. Panatilihin mo sana kami, Ama, sa aming mga karapatang pinagkaloob. Kami pinagtatanggol po namin, Ama, ang aming mga sagutin maglingkod sa iyo, ang iyong mga katotohanan, Ama namin. Pamalagihin mo sana sa amin, Ama, ang lakas ng loob, tibay ng aming mga damdamin at pananampalataya. Ano man ang harapin namin sa mga oras, sa mga panahong ito, Ama. Makapanatili kami, Ama, sa panig ng iyong katuwiran, upang sa ganun sa bandang huli, Ama, makabahagi kami, Ama, ng makapasok kami sa iyong bayang banal. Tulungan mo kami, Ama, sa mga oras na ito. Sana ipadamahin mo sa bawat isa sa amin, Ama, ang banal na Espiritu Santo na magbibigay lakas at pag-asa sa iyong mga lingkod. Na ikaw lamang po, Ama, nakakaalam ng aming mga kalagayan. Tulungan mo sana kami, Ama, sa aming mga pinaglalaban namin. Sana'y makapanatili kami, Ama, sa aming mga sagutin na pinagkaloob. Wala sanang maiwan, Ama, sa iyong mga anak mo, na kami na lamang po, Ama, ang natitira sa mga huling araw nito, na lumalaban, Ama, para ipaglaban namin ang aming karapatan maglingkod sa iyo. Sana'y magtagumpay, Ama, ang aming mga pinaglalaban namin ito, na walang iba kundi maibalik ang dating kalinisan at karangalan ng bayan mo sa huling araw nito. Na kung yung lulubin, Ama, muli sana kami makabalik sa iyong bahay samba. Makapaglingkod kami sa iyo, Ama, ng buong kapayapaan, katatagan, Ama, at buong puso at buong kaluluwa na kapagbibigay kaluwalhatian sa iyo. Sapagkat sa ganitong bagay mo kami, Ama, nilalang. Maglingkod sa iyo, Ama, ipagkaloob namin ang buhay at lakas na pinagkaloob mo sa amin. Sa pagpurit, pagluwalhati namin siya napakabanal mong pangalan. Salamat po muli sa pagkakataong katulad dito, Ama namin. Sana'y basbasan mo ang mangunguna sa amin sa gabing ito. Puspusin mo siya, Ama, ng karunungan at patnubay ng banal na Espiritu Santo na may pahatid niya sa amin, Ama, ang mga tuntunin mo na makapagbibigay gabay ito sa iyong mga anak mo sa huling araw. Sumasampalataya kami lubos, Ama, na kami tinanggap mo at pinatawad sa aming pagkakasala. Ang lahat pong ito'y pinakikiusap po namin sa iyo, Ama namin, sa pangalan po ng aming tagapagligtas, Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, kapag ka po tinignan natin mabuti ang mga karanasan at kasaysayan mula pa sa mga unang tao ng Diyos hanggang sa tinatahak nating landas ng mga hinirang sa mga huling araw na ito, ay isang bagay po ang lubhang kapansin-pansin na nasa napakaraming pagkakataon ay hindi pumapabor sa mga hinirang ang mga bagay na nangyayari sa kanilang kapaligiran. Kung tawagin nga po sa ibang termino, ay always on the adverse condition. Subalit, kung titignan din natin mabuti at pag-aaralan ang mga naging paninindigan ng mga unang tao ng Diyos hanggang sa mga huling araw na ito,
simula pa sa sugo ang kapatid na Felix Manalo, kahit nasa adverse condition at hindi pumapabor sa kasalukuyang kalagayan ng kapaligiran, pero patuloy na tumutupad at nagsasagawa ng mga kalooban ng Diyos ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Bakit kaya ganon, mga kapatid? Anong lakas, anong drive ang nabibigay sa mga unang lingkod ng Diyos? Maging sa mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw nito para kahit ano ang mangyayari ay manindigan at patuloy na tuparin ng mga lingkod ng Diyos ang mga kalooban ng Diyos. Ano ang mga naging karanasan noon ng mga lingkod ng Diyos na siya rin karanasan ng mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw nito na siya rin dapat maging karanasan ng lahat ng mga lingkod ng Diyos. Ganito nakasulat sa 2 Korinto sa 12:9 hanggang 10. Ganito sinasabi po ng apostol na si Pablo. At siya nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya bagkus akong magmamapuri na may malaking galak sa aking kahinaan, upang manahanawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis, dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Ano ang pahayag po ng isa sa mga signifikanteng lingkod ng Diyos nung una, sa panahon unang iglesia? Si Apostol Pablo, ang sabi po niya, kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pagkaapi, sa mga pangangailangan, sa mga pagkakausig, sa mga paghihinagpis, dahil kay Kristo, sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. At ikaw muna, paano naging malakas itong mahina? At bakit nagagalak pa siya sa kahinaan, sa mga pagkapi, sa pangangailangan, pagkakausig, at paghihinagpis, dahil kay Kristo? Sapagkat kung napansin po natin, ang sinabi ng Panginoon sa unang talata kay Apostol Pablo, ang akin anyang biyaya sapat sa iyo, lalong nahahayag ang kapangyarihan o nagiging sakdal ang kapangyarihan ng Diyos kapag tayo nasa kahinaan. Ang pinangahawakan pala ng mga lingkod ng Diyos, mga kapatid, ay yung pagkasi, yung pagsama, yung pagtulong ng kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya kahit adverse condition, kahit hindi pumapabor sa sitwasyon ng kapaligiran, ang nangyayari, hindi nag-aatubili sa pagtupad ang mga lingkod ng Diyos. Nananatili yung katatagan. Bakit? Sapagkat ang paninindigan nila, kahit mahina o limitado ang magagawa nila bilang tao, pero nandyan ang pagtulong at pagkasi ng Diyos. Ano kabutihan? Kabutihan kapag kinakasihan ng ating Panginoong Diyos. Pakinggan naman po natin, mga kapatid, dito po sa awit. Sa 121 at 7, ganito sinasabi naman po sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan po natin, mga magulang at mga kapatid. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Ano kabutihan po kapag naninindigan, nanghahawak, sumasandal? Gamitin pa po natin yung termino na ginagamit noon ng kapatid na Eranio Manalo nung nabubuhay pa siya, na ang buong kumpiyansa ay isinasandal sa magagawa ng Diyos. Ano kabutihan nun? Ang sabi po sa atin ng banal na kasulatan, iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan.
Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Kaya kahit ano pa mangyayari, mga magulang at mga kapatid, nandyan lagi ang pagtulong ng Diyos. Kahit nasa kalagayan po na talagang kaibang-kaiba ang sitwasyon, tulad halimbawa ng mga lingkod ng Diyos na nabilanggo, nasa bilangguan, mga lingkod ng Diyos na nagtatago sapagkat pinag-uusig ng mga nasa poder ng kapangyarihan, ang lahat ng iyan, ipinagsasanggalang ng Panginoon Diyos ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga hinirang. E paano po ang ating sambahayan? Paano po ang ating pamilya? Paano po ang ating pamumuhay? Makakaasa pa rin po ba tayo sa pagtulong ng Diyos? Kailanman tayo nagtiwala at sumunod sa Kanya? Pakinggan po natin, ganito naman po ang nakasulat sa Job, sa 11, 17, 16, 15, at 18. Ganito po ang sinasabi po sa atin. At ang iyong buhay ay magiging lalong maliwanag kaysa katanghaliang tapat. Bagaman magkaroon ng kadiliman ay magiging gaya ng umaga. At ikaw ay matitiwasay sapagkat may pag-asa. Oo, ikaw ay magsiyasat sa palibot mo at magpapahinga ang tiwasay. Sapagkat iyong malilimutan ang karalitaan. Iyong aalalahanin parang tubig na umaagos. Walang pagsalangang iyong itataas ang iyong mukha na walang kapintasan. Oo, ikaw ay matatatag at hindi matatakot. Paano naman po ang ating sambahayan? Paano ang ating pamumuhay? Kailanman tayo ay nagsandal ng pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. Kahit pa may hangganan ng ating kakayahan, kahit pa ang kasalukuyang nangyayari sa kapaligiran ay hindi po mapabor sa sitwasyong kinalalagyan natin. Ang sabi po ng ating binasa sa Biblia, ang iyong buhay magiging maliwanag kaysa katanghaliang tapat. Eh, ibig po bang sabihin, hindi na magkakaroon ng problema? Ibig po bang sabihin, wala nang darating na pag-uusig? Wala nang magiging sigalot sa loob ng sambahayan? Ibig po bang sabihin, lahat ng bagay, sabi nga, bed of roses na, wala nang anumang agam-agam? Ang sabi ng ating binasa, bagamat magkaroon ng kadiliman. Ano katumbas po nun, mga kapatid? Magkakaroon ng problema. Given yan habang nandito tayo sa mundo ito. Hindi tayo makakaiwas diyan. Walang libre diyan, mga kapatid. Lahat tayo mula sa Panginoong Kristo dumaan sa napakaraming pag-uusig, napakaraming problema, dalahin, mga panggigipit, maging ng mga nasa poder ng kapangyarihan, maging ng gobyerno, ipinako pa nga sa krus ang ating Panginoong Kristo. Pero sa lahat ng iyan, mga kapatid, ang Panginoon Diyos, ililigtas ang kanyang mga hinirang. Ang sabi pa ng Biblia, bagamat magkakaroon ng kadiliman, magiging gaya ng umaga. Ikaw ay matitiwasay sapagkat ikaw ay may pag-asa. Oo, magsisiyasat sa palibot mo, magpapahinga kang tiwasay at walang pagsalang, iyong itatas ang iyong mukha na walang kapintasan. Oo, ikaw ay matatatag at hindi matatakot. E paano yung kahirapan sa buhay? Ang sabi, iyong malilimutan ang iyong karalitaan. Ano ang katumbas mo? Kahit nandyan yung kahirapan, nandyan yung tinatawag ng mga paghihikahos at iba't ibang bagay, maging sa buhay nito, at maging maaaring kahirapan ng kalooban, nandyan yun. Pero mga kapatid, ang sabi, iyong aalalahanin parang tubig na umaagos, iyong malilimutan. Ano po katumbas nun, mga kapatid? Bagamat nandyan, kaya natin i-handle, kaya natin dalhin, matatag, may matibay tayong pag-asa sa ating Panginoon. Pero alamin natin, mga kapatid, lahat ba ng umaasa sa mga pangako ito ng Diyos? Lahat ba ng nagtiwala sa Diyos?
makakaasa ng pagtulong ng Diyos. Kanino nangako ang Diyos ng kanyang pagkasi, ng kanyang pagsama, ng kanyang pagpapalakas? Pakinggan po natin. Dito naman po sa Kawikaan, sa 2:7, ganito naman po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, mga kapatid. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay at ang mga taong matapat ay kanyang iingatan. Mga kapatid na dumalo ngayon, ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Sino raw ang makakakasa ng pangako ng Diyos na pagkasi, pagsama, pagtulong ng kanyang kapangyarihan? Ang sabi po ng ating binasa, ang matuwid ang pamumuhay, ang taong matapat ay kanyang iingatan. Kaya mga kapatid, hindi maiiwasan na lubos nating isagawa lahat ang pagbabagong buhay. Hindi maiiwasan na lagi nating isaalang-alang sa pang-araw-araw nating pamumuhay ang pagtupad sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Hindi may iwasan, patuloy nating sundin ang mga aral at mga panuntunan ng ating Panginoon Diyos. Kaya sa pangalan po ng mga ministro at manggagawa na kasama po natin, patuloy po namin pinagsisikapan na mula po sa ating pang-araw-araw na pagpapanata hanggang sa ating mga ginagawang group prayer meeting, hindi nawawala po yung pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Hindi nawawala yung pagtuturo ng mga aral ng Diyos. Hindi nawawala yung pagpapaalala. Sa pagkakatandaan natin, diyan tayo iminulat ng sugo at ng kapatid na Eranio Manalo. Diyan iminulat ang tunay na iglesia na manindigan at sundin ang lahat ng karooban ng Diyos. Anuman ang ating karanasan, maging karanasan, anuman ang ating maging kahit na maninindigan tayo sa pagtupad sa mga kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ano naman ang maaasahan natin mula sa ating Panginoong Diyos? Ang sabi ng ating binasa, bibigyan niya ng unawa ang matwidang pamumuhay at ang taong tapat ay kanyang iingat. Kaya bago namin basahin ang mga dalawang talatang natitira at bago tayo manalangin, dito natin ikondisyon ang ating sarili sa ating mga pakikinig, sa pansarili natin mga panalangin, pakiusap natin sa Diyos. Sabihin natin sa Kanya, Ama, ano man ang mangyari, tulungan mo kami, pati ang pamilya namin, na ang tuparin namin sa lahat ng pagkakataon ay ang iyong mga kautusan. Kung darating man ang kahirapan, ang mga pag-uusig, ang mga problema, ang mga bagabag, ang mga mabibigat sa kalooban, napakahirap tanggapin. Lalong-lalo na yung mga malalayo sa mahal nila sa buhay. O kung malapit man sa distansya ng mahal nila sa buhay, ay hindi naman sila naging magkalapit ang kalooban. Nagkaroon sila hindi pagkakaulawaan dahil sa pangyayaring nagaganap sa bayan nito sa mga huling araw. Hilingin natin, Ama, huwag mo kami iiwan. Huwag mo kami pababayaan. Kapag halos madadapa ang iyong mga anak, sasambutin mo kami. Hawakan mong mahigpit ang aming mga kamay para hindi kami makabitiw sa iyo at manatili kami matibay at matag sa aming paglilingkod sa napakabanal mong pangalan. Hilingin din natin basbasan ang mga mahal natin sa buhay, manindigan sa panig ng kanilang kahalalan, manindigan sa panig ng kaugnayan nila at pagtupad nila sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ano ang kabutihan ng pagsunod?
at patuloy na pagtupad ng mga hinirang sa lahat ng mga kalooban ng Diyos. At ano naman ang kasawian ng hindi pagtupad ng mga kalooban ng Diyos? Pakinggan po natin, mga kapatid, ang nakasulat po sa Kawikaan sa 13. Sa 13 at 18, ganito po ang nakasulat. Sino mang humamak sa salita ay nagdadala ng kapahamakan sa sarili, ngunit siyang natatakot sa utos ay gagantihin. Karalitaan at kahihiyan ang tatamuhin na nagtatakwil ng saway, ngunit siyang nakikinig ng saway ay magkakapuri. Mga kapatid, sa kabilang dako, ano naman po ang mangyayari pagka hindi tinupad ang mga kalooban ng Diyos? Ang sabi ng ating binasa, sino mang humamak sa salita, nagdadala ng kapahamakan sa sarili. Sino man anya na nagtatakwil ng saway, karalitaan at kahihiyan ang tatamuhin nila. O di ba mga kapatid, kabiguan niya. Kabiguan, kasawian niya. Pero paanong mangyayari yan sa sino mang hinirang kapag hindi tinupad ang mga kalooban ng Diyos? Sa kabilang dako, kapag ang pinanindiganan ay pagsunod, ano sabi po? Ngunit ang tao anyang nakikinig ng saway, magkakapuri. Siyang natatakot sa utos ay gagantihin. O di ba, karanasan na yan ng mga lingkod ng Diyos. Kahit pa napakasalungat po ng sitwasyon, kahit pa hindi pabor na pabor sa kinalalagyan ng kapaligiran, pero karanasan natin lahat yan. Karanasan natin mga hinirang yan. Pag sinunod natin at nagtiwala tayo sa magagawa ng Diyos, hindi tayo pamabaya. Kahit pa napakabigat ng pangyayari, mga kapatid. Itong linggong matatapos, kung napansin po ninyo, ang mga itinuro sa pagpapanata tungkol sa kasaysayan ni Job, kung paano siya nanindigan. Napansin niyo mga kapatid, gano'ng kahirap yung pinagdaanan niyo? Gano'ng kahirap yun? Gano'ng katinding bigat sa kalooban ng pinagdaanan niyo? Huwag na yung nawala yung tinatangkilik. Huwag na yung nagkasakit ka. Huwag na yung inuusig ka ng asawa. Talagang sabihin pa natin, medyo bearable pa yun eh. Bearable. Yung pag-aaral, yung tinatangkilik, nawala. Kapag ka nagsikap, sa awa tulong ng Diyos, nandiyan din naman yan, yung mga biyaya. Yung nagkasakit, mga kapatid, lalo na sa panahon natin na moderno na ang medisina, lalo na dyan sa Estados Unidos, ay naaampatan ng lunas yan. Kung hindi man, halimbawa ay terminal case na po ang karamdaman, mga kapatid, may mga relief na gamot para hindi mo maramdaman yung sakit. Huwag na yung pag-uusig ng asawa. Karanasan siguro na napakaraming mga lingkod ng Diyos yan. Mula pa noon, ng asawa, ng iglesia yung isa, na babae o lalaki, kasi hindi niya nagdala sa iglesia yung kanyang asawa. Di ba nagkakaroon sila ng problema? Nung nagkaroon ng ganitong problema po sa palig po ng iglesia, yung isa ay nanindigan sa kalooban ng Diyos, yung isa ay hindi nanindigan, o di ba nagkakaroon sila ng di pagkakasundo. Kaya wag na yun. I-set aside natin yun. Ano yung lalong masakit na nangyari kay Job, mga kapatid? Na ito, napakasakit. At alam na alam ito ng lahat ng magulang. Yung mawala ng anak. Ang totoo, mga kapatid, isang anak walang mamatay at mawala ng bigla. Napakasakit dun sa ating mga magulang. Pero ang nangyari kay Job, 10 anak niya ang sabay-sabay na nawala. 10 anak niya ang sabay-sabay na nawala. Biglang nawala sa kanya. Gaano kabigat yun sa damdamin ni Job? Gaano kabigat yun sa damdamin ng sino mang magulang?
Pero sa kabila ng napakatinding sitwasyon, ng hawa, nagtiwala, tinupad pa rin ni Job ang mga kalooban ng Diyos. Hindi siya bumitiw. Hindi siya bumitiw sa pagtupad ng kalooban ng Diyos. Kaya kahit napakabigat, itinaguhit siya ng Diyos. Nalagpasan niya ang mabigat na pagsubok at hanggang huli ng kanyang buhay, pinagpala siya at lahat ng nawala sa kanya, ibinalik ng Diyos lahat. Higit pa, ang kalungkutan ni Job ay pinalitan ng Diyos ng ibayong kaaliw. Kaya ano ang dapat nating maging paninindigan at dapat nating hilingin sa Diyos ngayon, mga kapatid? Pakinggan po ninyo, ganito nakasulat sa awit 62:8, ganito sinasabi. Magtiwala kayo sa Kanya. Buong panahon kayong mga bayan, buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap niya. Diyos ay kanlungan sa atin. Ano ang dapat natin maging paninindigan, mga kapatid? Magtiwala tayo sa Diyos sa buong panahon. Panahon ng kasiyahan, panahon ng kalungkutan, panahon ng karalitaan, panahon ng kahirapan, panahon na nasa pakikipagbaka, panahon na nasa kapayapaan, panahon na maalwan at masaya tayo, panahon ng hirap at malungkot, panahon ng may karamdaman, panahon ng may kaginhawahan at malakas sa pangatawan. Sa buong panahon ay dapat ilagak natin ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon. May terminong ginamit po noon ang kapatid na Eranyong Manalo. Hindi namin malimutan. Ang sabi niya, ang buo niyong kumpiyansa. Yun ang ginamit ng termino. Ang buo ninyong kumpiyansa ay isandal ninyo at ilagak ninyo sa magagawa ng ating Panginoon. Ang pinanghahawakan ng mga tunay na hininga ay ang Panginoon Diyos. Ang sabi pa noon ng kapatid na Eranio Manalo, mula sa sugo at sa kanila, sa namamahala sa iglesia, ang pinagsasandalan nila, ang pinagsasandalan para sa kapakanan ng iglesia ay ang magagawa ng ating Panginoon. Ganito rin sana ang masumpungan sa mga hinirang, lalong-lalo na sa panahon ng napakatindi ang ating inaabot ng mga sigalot, mga suliranin, mga bagabag, at iba't ibang kaganapan sa buhay. Kapag halos hindi na natin kaya, pumunta tayo sa isang sulok ng ating tahanan, pumunta tayo sa isang dako na kung saan maaari nating makausap, makapanalangin, at makahingi ng tulong sa ating Panginoon Diyos. Yan ang ating pagpupulong. Tumayo po kayo at tayo po ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat po sa iyo. Hindi ka po nagsasawa ng pagpapaalala sa iyong mga anak, sa iyong mga hinihirang. Palibasa po, alam mo ang kalagayan ng iyong mga anak. Wala naman kami pwedeng asahan po at takbuhan, kundi ikaw na Diyos na aming pinaglilingkuran. Sapagkat sa mundong ito, napakahirap maglakbay. Napakalamig suliranin. Kabit-kabila ang pag-uusig. Nagtagpagin mo sa mga anak mo, may karamdaman. May karamdaman na mga mahal sa buhay. May mga pangyayaring hindi
namin akalain na magaganap sa iyong bayan at magaganap sa pamilya ng iyong mga lingkod. Maawa ka, maawa ka. Huwag mo kaming iiwan. Kapag nasa kalagayan na kaming makabibitaw, damputin mo ang iyong mga hilirag. Kapag nasa kalagayan na kami, Ama, halos hindi na kami makapagpatuloy. Ipaalala mo sa amin. Manalangin kami sa iyo. Manalangin ang iyong mga anak. Manalangin ang iyong mga hilirag. Patuloy kaming pagtiwala sa iyong napakabanal na paggagawa. Basbasan mo po ang mga magulang. Ingatan mo ang iyong mga lingkod. Patuloy namin maitaguyod ang aming mga anak. Patuloy namin silang maakay sa katapatan ng paglilingkod sa iyo. Basbasan mo po ang mga anak. Matutong magmahal at kumilala sa kanilang mga magulang. At sumama sa kanilang mga magulang. Makipagkaisa sa kanila sa pagtupad sa iyong mga kalooban. Basbasan mo ang pamilya ng kapatid na Eranalo. Huwag mo silang pamamayaan. Ikaw ang bahala, ang maraming Diyos, na mag-ingat sa kanila, sa mga umuusig sa kanila. Maawa ka, ipagsagalag mo. Ipagsagalag mo, Ama. Alang-alang sa patuloy namin paglilingkod sa iyo. Basbasan mo ang mag-ina na nagdaraos ng kaarawan nila. Tulungan mo, Ama, maging kaaliwan nila ang isa't isa. Patuloy na isagawa ang mga dapat isakatuparan ng iyong mga lingkod. Basbasan mo ang lahat ng mga anak mo, Ama. Kung hindi naman magiging kalabisan, ay hihiligin sana namin sa iyo ngayong umaga. Hihiligin namin sa iyo ngayong gabi o sa pagkakataong ito na kung hindi naman lalabag sa iyong kalooban, sana ang buo naming sambahayan, buhay kaming abutan ng araw ng maghuhukom. Buhay kaming sasalubog sa iyong bugtong na anak. Wala sanang mamamatay. Wala ka sanang pagpapahinga nila. Para sa ganun, Amalapig Diyos, wala kaming banda magkapaitan. Buka ng kamatayan at pagkawala ng mga mahal namin sa buhay. Manapa, Ama, parating namin ang bayang banal. Sama-sama kaming buhay. Papasok sa iyong kaharian. Salamat ng marami sa pagsama at pagtulong mo sa amin. Salamat sa pagpapalakas. Salamat sa biyaya na walang sawa mong iginagawa. Salamat po ng marami at sumasampalataya ang iyong mga hinilang. Dininig mo po ang aming panalangin. Binasbasan mo at pinagpala ang araw ng iyong mga anak. Pati na ang mga araw na darating sa aming buhay. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa ngalan po ni Jesus. Dakila po namin tagapagligtas. Amen.